Mukhang merong mga interesanteng nilalang ang napadpad sa ating mundo. Magmadali kayo at tingnan nyo kung sino ang mga ito. Kailangang maagapan natin ang pagbati sa kanila at pagkumbinsi upang maging parte ng ating ginagawang hakbang sa pagpuksa sa mga itim na engkanto. Gawin nyo na ang lahat ng magagawa nyo. Magtungo na kayo sa lokasyong iyon. Masusunod po, mahal na tagapagpayo. Ngayon din ay kikilos na ang aking hukbo upang sunduin ang mga nilalang na ito. Subalit papaano kapag nalaman natin na kapanig sila ng mga itim na engkanto? Papaano kung mga kalaban pala sila at kagaya ng mga kampong espesyal na tao ay patungo sila dito upang wasakin tayo? Dapat niyong maunawaan na ang portal na naglalaho ay hindi nagkakamali ng iniimbitahan sa mundong ito. Tanging makadadaan doon ay mga nilalang na magdudulot ng kabutihan sa ating daigdig. Hindi makakadaan sa naglalahong portal ang mga nilalang nagagawa ng kasamaan at pagkawasak ng buong mundo ng engkanto. Kaya sige na, magmadali na kayo bago pa nilang makasagupa ang pwersa ng mga itim na engkanto. Maaaring may nakalaban na silang mula sa hanay ng mga espesyal na tao. Ngunit sa bilis ng mga pangyayari, natitiyak kong isa pa lamang ang kanilang nakakaharap. Kaya magsikilos na kayo. Hindi magagawang lumaban ng mga taong yun o kung ano pa mang nilalang nang wala ang mga tulong ng baluti natin at sandata. Magiging laruan lamang sila ng mga itim na engkanto kapag nagkataon. Masusunod po ng tagapagpayo. Agad kaming kikilos ayon sa inyong nais. Kung inyong ipapahintulot, kami ay yayaon na. Sandali lang, kaibigan. Kung hindi naman kalabisan sa'yo. Saka-sakali na isa sa mga makikita niyong nilalang na sinundo ng naglalahong portal ay nagngangalang Zen, Oculas man o Himeno, ibigay niyo ang patalim na ito. Malalaman nila kung kanino itong nagmula. Upang pagkatiwalaan kayo at hindi kayo magkaroon ng problema. Gawin niyo ang sinasabi ng panauhin nating si Fred. Magtiwala kayo sa kanya. Alam niya ang ginagawa niya at sinasabi niya. At kung makatutulong ito sa atin, sa mas madaling pakikipag-usap sa mga nilalang na yan, gawin niyo ang lahat. Doon nga ay inabot nitong si Fred ang isa sa kanyang mga natatagong patalim na ilang beses niyang ginamit sa pakikipaglaban kasama itong si Zen. Alam niya na sa oras na makita ito ng binata, matutukoy kagad nito kung sino o kanino nagmula ang sandata. Ngunit hindi alam ni Fred na walang alaala itong si Zen sa mga nagdaan niyang pakikipagsapalaran. Ngunit kung makikita ito ni Nicolas o ni Himeno, maaari na malaman at matukoy nila kung saan naroroon itong si Fred. Ito ang naisip ng binata dahil batid niya na hindi basta-bastang magtitiwala ang pangkat ni Zen sa kung sino man na basta na lamang lilitaw at iimbitahan sila. Alam niya kung gaano kaingat si Zen. Alam niya
kung paanong mag-isip si Kulas, kaya naman mas magiging madali ang kanilang pag-uusap kung may makikita ang mga ito na pamilyar na bagay. Pasensya ka na kung hindi ka maaaring sumama sa kanilang pagsundo sa mga bagong salitang nilalang na makakasama niyo sa pakikipaglaban sa mga itim na engkanto. Kailangan nang umpisahan ang ritual ng pag-aakba ng aktwal na baluting gagamitin niyo sa labanan upang kilalanin kayo nito bilang nag-iisa at natatanging nagmamay-ari. Mahaba ang proseso ng ritual at kukonsumo ng labis na mana. Kaya naman habang wala pa ang iba, ibig kong mapaumpisahan na ang proseso para sa inyo. Nang sa gayon, anumang hindi inaasahang pagsalakay ng pwersa ng mga itim na engkanto, magagawa niyong makipagsabayan na sa laban. Maaaring mas malakas kayo kung ilan sa inyo kumpara sa mga itim na engkanto. Ngunit anumang lakas ay kayang talunin ng dami. At kung dami lang naman at bilang ang pag-uusapan, walang-wala ang mga puting engkanto kumpara sa mga itim na engkanto na pinamumunuan ng mga dalakitnon. Hindi namin kayang tapatan kalahati man o sangkapat ng kanilang puwersa. Kaya naman ibig namin makatiyak na hindi masasayang ang pag-imbita namin sa inyo dito at hindi kayong basta-bastang mapapahamak sa mga katulad nila. Kung sa larangan ng karunungan, oo at kaya naming sabayan ang mga itim na engkanto na yan. Sa nagdaang mga panahon, matagumpay namin silang nasusupil. Subalit sa pagkakataong ito, ayon sa aming impormasyon, nagawa nilang paramihin ang kanilang lahi at ang kanilang uri ng napakabilis. Nagawa nilang bumuo ng hukbo na tatapat sa mga puting engkantong mandirigma. Kaya naman, Fred, Julia, kailangan namin ang inyong tulong kayong lahat at hindi maaaring mahuli ang ritual na isasagawa. Tama. Kayo ang mga naunang dumating na bisita ng aming mundo upang makilahok sa gaganaping digmaan. Kaya naman nararapat lamang na ang grupo nyo ang maunang sumailalim sa ritual upang maging kaisa kayo ng daigdig na ito sa pakikipaglaban sa masasamang engkanto. Ngunit maitanong ko nga lang, hindi ba ayon sa aking nalalaman, ang mga itim na engkanto, lalo ang mga dalakitnon, ay walang kakayahang magparami ng kanilang uri? Tama ba ako? Kung magkagayon, paano nilang nagawang paramihin ang kanilang populasyon at ang kanilang puwersa? Mahusay na katanungan, kagaya ng inaasahan. Tama ka. Dapat ay hindi at bawal ang dumami ang lahi ng mga dalakitnon dahil ang mga dalakitnon ay dumarami lamang sa tuwing magkakaroon ng mga puting engkanto na tatalikuran ang karapatan at pagkahirang upang kalabanin ang batas na sumasakop at nagpapanatili ng balanse ng daigdig na ito. Sa oras na kumain sila mula sa puno ng buhay, doon silang magiging engkantong itim o mas kilala sa tawag na dalakitnon. Ngunit sa mga nagdaang panahon, kahit nang hindi nilang kainin ang prutas,
sa puno ng karunungan at kapangyarihan na naririto sa kaharian, nagagawa nilang magkaroon ng mga panibagong kasamahan, puwersa o kampon. Siguro naman, sa inyong kasaysayan sa daigdig ng mga tao, ay nabalitaan nyo na ang ilan sa mga pagkawala ng mga tao, lalong-lalo na mga birheng nilalang mula sa mundo ng mga mortal. Naisip nyo ba kung saan silang maaaring napunta o nagtungo? Ibig niyong sabihin, ginagamit nila ang mga birheng dalaga ng aming daigdig upang magpadami ng kanilang supling? Posible ba yon? Maging kami ibig naming isipin na imposible. Ngunit nangyayari na at nagawa na nga nila. Ang inyong mga birheng babae ay ginagamit nila upang punlaan ng kanilang mga binhi upang magdalang engkanto at magkaroon ng mga panibagong purong dalakit noon nang hindi kinakailangan ng prutas ng karunungan. Ipagpauman ninyo at hindi kong maiwasan ang mapatawa na lamang na para bang biro ito laban sa aming mundo at sa batas na nagpapatakbo nito. Ginoong Mamang Engkanto, sabihin na natin na tama ang naisip nyo at tamang investigasyon nyo tungkol sa mga ginagamit nilang birheng tao. Pero paano namang tila napakabilis nilang magpadami ayon nga po sa inyo? At kahit na po sangkapat nila ay hindi nyo kayang tapatan sa dami ng populasyon, gayong hindi ho ba mas matagal na umiiral ng mga puting engkanto? Iho, ang kasagutan sa iyong katanungan ay nasa mismong tanong mo na rin. At siguro, nakaharap nyo na din. Ibig sabihin, sa oras na ipanganak ang mga itim na engkanto, nalikha mula sa mga taong ina nito. Ipinapadala sila sa mundo ng mga tao sa mabilisang paglaki nila, kagaya ng mga engkantong aswang. Iyon ho ba ang ibig niyong sabihin? Tama ka, Fred. Wala nang mas gaganda pang pagkakataon at oportunidad para sa mga engkantong itim, kundi ang gamitin ng pribilehiyo, oportunidad, ng mabilis na paglipas ng panahon sa mundo ng mga tao. Nagagawa nilang lumikha ng mga daanan kung saan naman ipinapadala nila ang mga sanggol at doon sa kabilang banda, sa kabilang ibayo, inaalagaan ng mga ito at pinapalakas gamit ang mga bagay at kapangyarihang maaaring makuha sa mundo nyo. At kapag sumapit na sila sa takdang edad upang magbalik sa mundo ng mga engkanto, gumagamit ng itim na kapangyarihan ang mga engkantong namamalagi sa inyong mundo upang lumikha ng portal na magdadala sa kanila patungo sa itim na kontinente ng aming daigdig. Nagawan namin ito ng paraan na marhana, ngunit huli na dahil nagawa na nilang magparami ng higit sa kaya naming kaharapin. Ibig sabihin lamang noon, mahal na hari, maaaring may isa sa kanilang pangkat ang may kakaibang kagalingan sa pagpaplano
at paglikha ng taktika. Dahil sa nagawa nilang posible ang bagay na kung tutusin ay imposible para sa inyong mundo. Sa mahabang panahon ng aking paglalakbay sa mundo ng mga tao, maraming engkanto na nga ang aking nasilayan, nabalitaan, nakaharap at nakausap. Maaaring ilan sa kanila ay ang mga tinatawag mong supling. Napakarami ng mga engkantong naglipana sa mundo ng mga tao na hindi nang mabilang pa at kaya nilang humalo at makihalubilo bilang tila ba mga normal na tao sa unang paningin. Kung wala kang kakayahan sa ikatlong mata, hindi mo matutukoy yung pinagkaiba ng mga supling sa mga normal na tao. Kung sino man ang nasa likod ng planong ito, isa siyang henyo. Henyo na dapat nating katakutan at wakasan. Sang-ayon ako sa iyo, Senyor Ibarra. Maski kami ng hari, ganyan din ang ibig na mangyari. Ang matukoy kung sino ba ang nasa likod ng katampalasanang ito at ang dahilan ng paglalakas ng loob ng mga itim na engkanto upang maglunsad ng pangmalawakang pakikipagdigma sa aming kaharian. Maaari at natitiyak ko din may mga nakalatag na silang plano upang masukol ang trono at magawang pabagsakin ang kasalukuyang hari. Kaya kayong naririto. Ang inyong kakayahan, ang inyong kaisipan ay akma sa ganitong labanan. Hindi naming maarok kung papaanong nagagawa ng mga engkantong yan ang masalisihan kami, ang maisagawa ang mga plano nang hindi naming namamalayan at napapansin. Ang ibig mo bang sabihin, hindi hinala mo na isang tao ang nasa likod ng kabuluhang ito? Na isang tao ang tumutulong sa mga itim na engkanto upang lumikha ng mga plano at pagkilos na hindi niyong inaasahan at hindi niyong maiisip? Tama ba ako sa aking palagay, kagalang-galang na tagapagpayo? Napangiti naman dito ang punong tagapagpayo ng hari ng mga engkanto dahil tila bang inaasahan nila ito mula sa mga tao. Inaasahan nila ang mabilisang pag-iisip at pag-unawa sa nagaganap sa kanilang mundo. At tila bang hindi silang binigo ng kakayahan nitong si Senyor Ibarra. Ang kakayahan upang magawang pag-aralan ng mabilisan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kasalukuyang kaguluhang nagaganap sa kanilang kaharian. Kagaya ng inaasahan namin, merong isa sa inyo ang may kakaibang abilidad sa pag-iisip at pagpaplano. Ang may ibang kakayahan pagdating sa pagre-resolba ng mga problema. Senyor Ibarra, batid namin na wala kayong gaanong kakayahang pisikal at maging mga pang-opensang kakayahang espiritual. Ngunit alam namin at matagal ka nang minamanmanan ng aming mga tauhan. Isang immortal sa mundo ng mga tao na hinding tukoy ang pinagmulan. Isang pilantropo na may kakaibang katangian at kagalingan pagdating sa pamumuno ng maraming tao. Hindi na kaming magtataka pa kung bakit kasama ka sa mga naimbitahan ng aming daigdig. Mukhang labis naman yata
ang inaasahan nyo mula sa akin. Ako'y isang ordinaryong manlalakbay lamang na mahaba ang buhay. Wala akong mga kakaibang abilidad, bagkus ginagamit ko lamang ang aking karanasan sa matagal kong pananatili sa mundo upang patuloy akong mabuhay. Patuloy na magawa ko ang aking hilig. At sa bandang huli, kung itutulot ng mga kung sino man ang namamahala sa mundo, ay ang masilayan ko ang pangarap kong mapayapang daigdig kung saan walang kaguluhan at pagpapatayan. Diyan kang nagkakamali, Senyor Ibarra, dahil kahit dito, sa mundo ng mga engkanto, ay kilala ang ngalan mo. Matagumpay mong nagawang kopyahin ang ilan sa mga karunungan at kakayahang ipinasa ng mga engkanto sa mga tao gamit ang tinatawag niyong teknolohiya. Kaya naman masasabi namin, wala ka mang kakayahang pang-opensa at kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit ang iyong katalinuhan ay nakakatakot at kapag napabayaan at hindi nabantayan, maaaring magpabagsak ng isang sibilisasyon. Ngunit naantala ang kanilang usapan nang dumating ang pangkat ng mga mandirigmang puting engkanto kasama itong sila Maria. Manari, naririto na po ang ipinasundo niyong mga dayo at bagong salta sa ating mundo. Sa kabuuan ay 3 sila na nariritong natagpuan sa palapit na kagubatan. Ngunit mahal nari, may pakiusap ang mga bisita. Ako na ang haharap at kakausap sa kanila tungkol sa kanilang mga kondisyones. Inaasahan na natin ito, kagaya ng mga kondisyones na ibinigay nitong sila Fred. Wow! Ang laki naman ng palasyong ito. Maria, tingnan mo, oh. Ang gaganda ng mga palamuti nila. Parang mga ginto. At saka, tingnan mo yung mga diamanteng naglalakihan. Ang sarap ibenta. Tama ka dyan, big boy. Mukhang hindi natin pagsisisihan ang pagpayag na sumama sa kanila. Ano man niyang ibig nilang ipagawa sa atin, gagawin natin kapalit ng mga kayamanang naririto. Pagbati mula sa angkan ng mga puting engkanto at ng mga maharlika, malugod namin kayong tinatanggap dito sa palasyo. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Kayo ang mga napili ng aming daigdig upang makatulong namin sa pakikipaglaban sa mga engkantong itim. Gusto namin ng kapalit na kayamanan. Ibig namin ang pinakamamahaling mga ginto, brilyantes, at mga alahas na naririto sa mundo nyo. Mga bagay na mahal, mga bagay na hindi matatagpuan sa aming mundo. Ibig namin ang pinakamahalaga. Ang ibig mo bang sabihin, ang mga ganitong uri ng kagamitan? Ganitong espadang likas sa ginto at diamante. Tama ba ako? Ito ang inyong nais at sa palagay ko, walang matatagpuan sa daigdig ng mga tao na kagaya ng espadang ito o ng kalasag na ito o maging ang mga florera na gawa sa pinakapino at mataas na kalidad ng puting ginto. Grabe, Maria, ang gaganda ng mga alahas dito at mga kagamitan. Halatang mamahalin.
Isa lang ibenta natin dyan, mukhang makakabili na tayo ng pangarap nating isla. Tama ba ako? Oo nga, tama nga siya. Tingnan mo naman yan, Maria. Ang gaganda. Tama itong si Patsukoy. Ano, papatusin na ba natin? Mukhang masyado naman yata kayong madaling kausap pagdating sa mga kayamanan na labis ang halaga at alam kong hindi basta-basta ang ginagawa. Ayoko nang niloloko ako. Ayoko nang pinapaikot ako. Kung gusto niyo ng serbisyo namin, kailangan magbayad kayo at kailangan namin ng katiyakan. Kailangan namin makasigurado. Kalahati ng kabuuang kabayaran nyo, kailangan naming makuha ngayon. Ang kalahati kapag natapos ng misyon. Yun lang ang ibig ko. Wala nang negosasyon pa. Akala ko'y mahihirapan kami sa kondisyones nyo, kagaya ng mga ibig mangyari ng kabilang grupo. Ngunit tila yata mas madali kayong kausap at mas madali ang inyong kahilingan. Dalhin dito ang baul ng kayamanan. Gayon din po. Oo, gayon din ho. Maria, sa tingin mo, totoo kaya yung sinasabi ng matandang yan? Baul daw ng kayamanan? Gaano kalaking baul ba yun? Sana maraming ibigay sa atin. Para naman hindi lang isla ang mabili natin, ano? Sa tingin mo? Huwag kayong mag-alala dahil natitiyak ko sa oras na makita nyo ang baul ng kayamanan bilang kalahati ng aming kabayaran sa inyo, hindi nyong pagsisisihan. Matagal nang nakaimbak ang baul ng kayamanang ito at hindi nang nagagamit pa. Mga lumang muebles, kubyertos, mga kagamitang pinaglumaan at pinagsawaan ng mga maharlika. Sa tingin ko, labis-labis na ito sa inyong inaasahang kabayaran. Hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang kabilang pangkat na pinamumunuan at pinangungunahan ng mga antingerong sila Fred, Don Carlos, Julia, ang henyong si Senyor Ibarra. Ha? Si Senyor Ibarra naririto? Maria, pagkakataon na natin ito. Hindi ba matagal mo nang gustong makausap ang senyor na yan? Huwag ngayon, big boy. Hindi ito ang panahon para dyan. Ngunit, magandang oportunidad na ito upang makilala natin siya at magkaroon tayo ng koneksyon sa kanya. Wala na bang masihigit pa sa swerteng ito? Mukhang nagugustuhan ko ng mundo ng mga engkanto. Senyor Ibarra, nakikilala niyo po ba yung si Maria? Ang batikang sindikato na tinaguriang palos ng makabagong henerasyon. Ang dalagang sumurang edad nagawang bumuo ng isa sa mga pinakamalalaking sindikato na pangunahing pagdurukot ang ginagawa at pagnanakaw. Interesante ang kaganapang ito. Tila yata kakaibang mag-isip ang kung sino man ang nagpapadala ng imbitasyon sa mundo ng mga tao. Sa makatuwid, hindi lamang ang mga tapat, mababait at matulunging tao na busilkang kalooban ang maaaring maimbitahan upang magsilbing tagapagtanggol at katuwang ng mga puting engkanto, kundi pati ang mga katulad nila ay maaari ding mapunta dito. Ang konsepto ng kasamaan ng mundo ng mga tao ay iba sa konsepto ng kasamaan
ng daigdig ng mga engkanto. Lalong-lalo na kung ang ginagawa ng mga tao ay tanging may kinalaman sa salapi dahil ang mga engkanto ay hindi nasisilaw at hindi pinahahalagahan ang mga kayamanan at salaping kagaya ng kung paano itong sambahin ng mga tao. Doon ay nandilat ang mga mata ng lahat ng mga taong naroroon, maging itong sila Senyor Ibarra. Nang makita nila ang tinutukoy na baol ng kayamanan na tinatago ng mga engkanto. Isang malaking baul ito ng kayamanan na tila bang susobra pa sa makakayang dalhin ng tatlo. Kaya naman naroroong tila bang kumikinang ang mga mata nitong si Maria na sabik na nilapitan ang baul na buhat-buhat ng 4 na engkanto. Upang malinaw ang paglalarawan ng baul na ito, ang mga engkantong puti ay may katangkaran. Ang isang kagaya ni Fred ay halos abot lamang sa balikat nito. Kung tatansyahin, nasa 2.5 metro hanggang 3.5 metro. Ganito katangkad ang mga engkantong puti. Mas malalapad ng dihamak ang kanilang mga katawan at mas solido ang kanilang figura at dating. Maria, parang ang laki naman ng mga kayamanang yan. Makakaya pa kaya natin yung bitbitin palabas dito? Kakayanin natin, Big Boy. Kakayanin natin. Wala tayong ititira ni isang kusing o piraso sa mga nasa loob ng baul na yan. Tatanggapin ko na ang kabayarang ito. Anong gagawin namin? Nasaan ang mga kakalabanin? Teka lang, Binibini. Huwag kang masyadong mainit at huwag kang magmadali. At hindi pang nag-uumpisang digmaan. Kailangan nyo munang maunawaan kung ano ang sitwasyon ng daigdig na ito. At kailangan nyong sumailalim sa ritual na gagawin. Saktong dating nyo at uumpisa na ang ritual para sa paglilipat ng karapatan sa mga sandata at sa mga baluti. Upang kayo na ang kilalanin bilang nag-iisang may-ari ng mga ito. Hindi na kailangan. Ang sabi nyo ay kailangan kalabanin lamang ang mga kaaway nyo. Hindi ko nang kailangan pang malaman kung ano ang kasaysayan nyo at kung bakit kayo nag-aaway. Ang mahalaga sa akin, ang kabayarang kayamanan. Wow! Maria, tingnan mo yun oh. Yun ata yung tinutukoy nilang baluti at sandata. Mukhang mas mahal yun. Ang mga baluti at sandatang ito ay mapapasa inyo at maaari niyong dalhin sa kabilang mundo sa oras na magtagumpay kayo sa labanan. Walang katumbas na ginto o mga brilyante ang mga kagamitang ito na nilikha ng mga panday na engkantong puti. Kaya naman, hindi matalinong pagpapasya kung isasama nyo ito sa mga ibibenta nyo. Isa itong uri ng kayamanan na kailangang ingatan sa buong buhay nyo. Nonsense. Isang beses lang ako makikipaglaban ng ganito. Kaya sa oras na magtagumpay kami, kasama yan sa ibibenta namin. Hoy, kayong dalawa, tiyakin nyo magkakaroon kayo ng malalaking sandata. Yung mga mamahalin, para naman sigurado pagkatapos natin dito, may sasama natin sa ibibenta natin. Kakaibang babaeng yan. Mukhang kayamanan lang ang habol dito. Yan ba yung tinatawag nilang mukhang pera? Oportunista? Grabe. Handa niyang kalabanin ng mga nilalang na hindi niya pang nalalaman kung anong uri at anong kapangyarihan. Basta't nasa harapan niya ng kabayaran. Ibang klase talaga at kamangha-mangha mga pag-uugali ng mga tao. Iba-iba. Manong engkanto, kami po ba? Bukod dun sa mga hiniling nila Kuya Fred, pwede din ba kaming manghingi ng kayamanang ganyan?
Marami pa ba kayong natatagong pinaglumaan yung gamit? Plato, kutsara, tinidor, o kahit ano man na maaari naming ibenta din pagbalik namin sa mundo namin? Wala po kasi akong trabaho. Wala din akong pinagkakakitaan. Isa pa, marami akong gustong bilhin. Gusto kong bumili ng bagong sapatos ko. Tsaka mga damit na magara. Yung hindi mahalata na taga-bundok ako pag nagtutungo ako sa syudad. Pwede ho ba? Kahit isang mamahaling gamit lang. Huwag kang mag-alala iyo. Dahil kapag natapos na ang misyong ito, kapag napabagsak, kung sakaling mapapabagsak ang malaking pwersa ng mga dalakitno na yan, higit pa sa hinihingi mo ang makukuha mo, pangako ko yan sa iyo. Ayos! Kuya Fred, narinig mo yun? Bibigyan din tayo ng kayamanan. Pagkakataon ko na to, sa wakas hindi ko na kailangan pang manguha ng mga ugat at itinda sa mga bayan-bayan. Makakapagod na din kasi yun. Tsaka makakabili na ako ng bahay sa malapit sa syudad. Hindi ba maganda yun? Hindi ko nang kailangan pang tumapak sa mga putikan. Haha, sana manalo tayo. Ano ka ba, Nonoy? Nakalimutan mo na bang kasama natin si Senyor Ibarra? Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo, hindi mo kailangang mag-alala kung pinansyal na aspeto ng buhay mo ang iniisip mo. Dahil ngayong kasama ka na namin, dahil ngayong parte ka na ng grupo natin. Hindi mo na kailangan pang magtinda para lamang may makain. At hindi mo na kailangan pang matakot na wala kang matitirhan. Dahil hindi tayo pababayaan ni Senyor Ibarra. Tama ho ba ako, Senyor? Sa kasalukuyan ay may nasa 300 bahay ako na nakakalat sa buong mundo. At bukod doon, mga bahay bakasyunan at mga yate na maaari niyong tirahan. Depende na lamang kung ano ang gusto niyo. Maaari ko itong ibigay sa inyo bilang regalo. Kaya naman, Nonoy, huwag ka nang mangamba pa kung ang problema mo lang naman ay salapi at pangkabuhayan. Dahil tinitiyak ko sa iyo, dito na mag-uumpisang magbago ang buhay mo at ang kahirapang nararanasan mo ay magiging alaala na lamang ng nakalipas. Grabe naman yan si Senyor Maria. 300 bahay mahigit tapos may mga bakasyonan at yate pa. Anong ginagawa niya sa mga yun? Tinitirhan niya isa-isa? Ang dami nun. Parang hindi ko mauubos puntahan yun kahit pa sa buong buhay ko. Oo nga, Maria. Tama nga yung sinabi mo. Masyadong mayaman nga si Senyor Ibarra. Totoo din kaya yung tungkol sa pagiging immortal niya? Ano ba kayo? Sinabi ko nang saka na nating pag-usapan yan. Kailangan nating makasunduyang si Senyor at ang mga kasamahan niya. Dahil oportunidad na natin to. Isipin nyo na lamang kung pati tayo ibigyan niya ng isa sa mga bahay niya at ari-arian o kaya yate. Pangarap kong magkaroon ng sariling yate. Isipin nyo na lamang kung bigyan tayo ng isa nun. Kaya umayos kayo. Huwag kayong papalpak at huwag kayong magkakalat dito. Ayokong maging masama ang tingin sa atin ng mga taong yan. Nauunawaan nyo ba? Oo naman, Maria. Kahit naman ako gusto ko ng marangyang buhay. Kung kaibigan natin ang kakaya niyang pilantropo, hindi na talaga natin kakailangan pang alalahanin ang pang-araw-araw natin. Baka nga hindi na natin kailangan pang mangdukot ng mga bata. Teka nga, speaking of mga bata, paano yun? Anong gagawin natin kapag pagdating natin doon wala na yung mga batang yun? Alam mo naman kung ganong kahalaga yun kay Apong Hildas. Huwag kayong mag-alala. Kahit anong halaga nun, hindi mapapantayan yung mga kayamanang nasa harapan natin at ang pagkakataon na maging kaibigan natin si Senyor Ibarra. Kaya huwag mo naman isipin yung mga batang yun. Pabigat lang yun eh. Oo nga naman. Ikaw talaga, Butchokoy. Isipin mo na lang. Maraming pagkaing walang katapusan. Tapos, malaking bahay na may aircon. Tapos may mga katulong pa tayo. Hindi na natin kailangan pang mag-abang ng mga palaboy sa kalye. Hindi na natin sila kailangan ilagay sa sako. Hindi na tayong kailangan pang magtago
sa mga otoridad. O hindi ba? Mas maganda yon kesa na naman sa dukot tayo ng dukot, tago tayo ng tago, kung saan tayong napupunta. Wala nang permanente pang pamamalagian. Nakakapagod na rin ang ganun, ano? Sa tingin mo ba ganun kadali yon? Sa tingin mo ba kapag tumigil tayo sa pandurukot, kakalimutan na lang ng mga pulis na wanted tayo? Na marami tayong krimen na ginawa? Baka nga pati pagpatay sa atin isisi. Di ba? Mamatay naman tayo. Hindi ba may pinatay tayo sa bundok? Yung nakasalubong natin mga espesyal, tsaka aswang? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Yung mga nasa bayan at syudad, yung mga kilalang tao na pinagpapapatay. Hindi ba laging itinuturo kapag may patayan sa mga syudad? Yung mga sindikatong may gawa. At alam mo naman kung ganong kasikat itong si Maria. Kaya lahat ng sisi maaaring maibato sa kanya. Kaya ikaw, umayos-ayos ka. Kung gusto mong maging payapa ang buhay natin, gawin na lamang natin ang maayos ang trabaho dito. At umanap tayo ng pinakamalayo at mahirap marating na isla upang gawing base. Tapos bumili tayo ng tag-iisang sasakyang panghimpapawid. Ano sa tingin mo, Maria? Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Anong pinagsasabi mong tag-iisang sasakyang panghimpapawid? Kaya nga gusto kong magkaroon ng yate. Mas madali yun at mas mahirap mahanap ng mga otoridad. Gusto ko yung lumulubog sa tubig at nagiging submarine. Hindi yung nilipad-lipad ka pa sa ere. Di nahuli ka't nakita nun. Barado ka na naman, Butchokoy. Ang palpak naman kasi ng iniisip mo. Tama naman si Maria. Dapat yung sa kailaliman ng tubig para hindi tayong nahahanap. Lalo na, alam mo namang laganap ang mga taga-gobyerno na mga espesyal na uri. Sila yung naghanap sa mga pinaka-wanted sa mundo. Kagaya natin. Mabuti nga wala pang pinapatong na matinding pabuya sa ulo natin para hanapin tayo ng mga espesyal na yun. Nakakatakot ko yung mga taga-gobyerno Bueno, tila yata maayos na rin ang inyong kondisyon, kalagayan at pag-iisip sa mga kaganapang ito. Inaasahan ko sana na mabibigla kayo at mababahala dahil sa mga engkantong itim ang makakalaban. Mga dalakit nun, may katangiang kakaiba kumpara sa aming mga puti. Malalakas ang itim na kapangyarihan, maging ang mga pisikal na puwersa. Bukod doon, ang dami nila ay higit sa 5 ulit ng dami ng mga puting engkanto sa kabuuan. Kaya naman, mga panauhin naming tao, handa ba kayo na makipaglaban sa ilalim ng pangunguna ng hari ng mga puting engkanto? Oo, Manong. Handa kami. Umpisahan na natin to. Gawin nyo na yung ritual-ritual nyo para maumpisa na nating salubungin yung mga kalabang engkantong itim. Para naman makauwi na kami sa amin at masubukan ko na yung sinasabi ni Senyor Ibarra. Gusto ko ng malaking bahay at saka maraming makakain. Gusto ko rin ng katulong at saka gusto ko ng magarang sasakyan. Hinay-hinay lang, Nonoy. Alam ko at alam namin na sabik ka sa isang marangyang buhay. Pero huwag mong hayaan na masilaw ka nito. Dahil ang mga bagay na sa tingin mo pinakapangarap mo sa buhay, sa oras na makamtan mo ito, tila bang mawawalang saysay na ito at magkakaroon ka ng panibagong pangarap na ibig abutin. Kaya naman ang mapapayo ko lamang, iho, manatili ka sa lupa. Ano man ang mangyari sa iyong magandang bagay,
Isipin mo lagi kung saan kang nagmula. Huwag kang magiging mayabang at huwag kang maghangad ng mga bagay na higit sa kailangan mo at nararapat sa iyo. Nauunawaan mo ba? Opo, Don Carlos, Tatang Carlos, naintindihan ko po. Hindi akong gagaya sa mga tao na naging sakim nang yumaman sila. Pangako. Para sa sarili ko lang yun. Hindi ako magyayabang at hindi kong ipapaalam na kaibigan ko si Senyor Ibarra. Kahit naman sabihin mo na kaibigan mo ako, tiyak na walang maniniwala sa iyo ng basta-basta. Naihanda na po ang lugar para sa ritual. Kung gayon, halina kayo at umpisahan na natin ang pagsasalin. Oras na matapos ito, sasama na kayo sa aming mga mandirigma sa pag-iikot sa ating teritoryo at pagtitiyak na wala ni isa man ang magagawang lumusot at mag-espiya sa loob ng kaharian, lalong-lalo na sa palasyong ito. Kasama ng mga baluti at sandatang gagamitin nyo ay ang magiging kakayahan nyo upang lumutang sa ere. Tama, ang lumipad. Gamit ang inyong mga personal na kapangyarihan, espiritual na kalakasan at ang inyong pagiging isang tao, tutulungan kayo ng inyong mga baluti upang magawang lumutang sa ere nang walang kahirap. Para sa ilan, isang magandang pagkakataon iyon upang maranasan ang paglipad. Kagaya na lamang nitong si Senyor Ibarra, na bagamat isang immortal, wala siyang kakayahan upang lumutang sa ere. Maliban na lamang kung gamit niya ang mga aparato na likha ng kanyang pangkat, ang mga teknolohiya na ginawa niya upang mapunan ang kakulangan sa espiritual na kakayahan. Sandali lang ho, Ginoong Tatang Engkanto. Matanong ko lang ho, ang sabi nyo, malaki at malakas ang puwersa ng mga itim na engkanto. Mas marami sa populasyon ng mga puting engkanto ang kanilang hukbo na paparating dito. Maaari bang malaman kung bukod sa mga nariritong nakikita naming tao, mga antingero at albularyo, meron pa ba kaming ibang makakasama? Tila yata dehado tayo kung bilang ang pag-uusapan kung kami-kami lamang ang haharap kasama ang iilan yung mga mandirigma. Paano nyo pinaplanong maitaboy o matapos ang labanang ito? Kontra sa mga dalakit nun kung ganito lamang ang ating puwersa. Kaya naman ibig naming malaman, yaman din lamang na walang ibang nagtatanong. Ako nang magtatanong. May iba pa bang imbitadong tao mula sa mundo namin? O kami na lang? Alam kong itatanong mo yan. At huwag kayong mag-alala. Dahil hindi lang naman kayo ang mga naimbitahan ng mga naglalahong portal. Kagaya ng nasabi ko na kanina sa mga batang ito. Ang naglalahong portal ay may sariling pag-iisip at pagpapasya. Kapag sa tingin nito ay sapat na ang bilang ng mga dayuhang tao na kukontra sa pwersa ng mga itim, titigil ang pag-iimbita nito. Ngunit kung hindi sapat ang inyong kakayahan upang manalo, dadagdag at dadagdag ang bilang.
ng mga taong iimbitahan sa makatuwid. Maaaring daan o baka libo ang dumating dito na mga uri ng dayuhang kagaya nyo upang tumulong sa digmaan. Huwag kayong mainip. Inuuna lamang namin kayo upang hindi mahirapan ang magsasagawa ng ritual sa pagpapadaloy ng enerhiya patungo sa inyong lahat. May iba ka bang katanungan ba, Ginoo? Mas mainam na maitanong nyo na ito ngayon bago pang mag-umpisa ang ritual. Kung ano pa ang mga gusto nyong malaman tungkol sa labanang magaganap at tungkol sa kung ano ang papel nyo sa labanang ito. Mangyaring huwag kayong mahiya at itanong na ito habang narito ang tagapagpayo at ako. Yaman din lamang na nasabi mo na yan. Gusto ko na ring itanong at malaman. Sino ang mamumuno sa pangkat ng mga taong naririto? Pasasakop ba kami sa mga opisyal ng iyong pangkat ng mandirigma? Sino ang mangunguna sa puwersa ng mga tao sa pagkikipaglaban sa mga engkanto? Dahil kung ako ang inyong tatanungin ay imumungkahi ko na piliin nyo itong si Maria bilang mangunguna sa aming puwersa. Pagdating sa diskarte, estilo ng pakikipaglaban at sa pagiging epektibo ng pagsalakay ng isang grupo, wala nang mas huhusay pa kumpara dito sa aming kasamahang si Maria. Teka, parang hindi naman patas yung sinasabi mo, Chong. Etong si Kuya Fred mas magaling. Magaling na sa pakikipaglaban. Wala pang tatalo sa kanya. Isa pa, alam kong kayang-kaya niyang tapatan niyang kahit gaano kadami pang mga engkantong itim kapag tinodo niya ang pwersa niya. Kaya alam nyo, sa tingin ko, si Kuya Fred ang dapat na manguna. Hindi yung kasamahan niyong dalaga. Sandali lang at huwag kayong mag-agawan at magtalo. Dahil mananatiling si General Barakel ang mangunguna sa pakikipagdigma. Makikinig kayo sa mga utos niya at mga ibig ipagawa. Hindi niyong kailangan ang manguna sa grupong ito dahil ang inyong kagalingan sa pakikipaglaban lamang ang kailangan namin at hindi ang kung anumang maruming politika o pakikipag-away pagdating sa labanan at posisyon sa pangkat na ito. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit hindi naming itinutulot na pangunahan ng isang dayuhan ang magaganap na digmaan. Oo, at kailangan namin ng inyong serbisyo, ngunit mananatili kayo sa ano pa mang sitwasyon bilang tagasunod ng general na si Barakel. Nagkakaintindihan ba tayo? Ganun ba yon? Akala ko hiwalay yung grupo namin nila Kuya Fred. Paano? Hindi mo lang kailangang mag-alala. Mukhang hindi mo kailangang mapagod ngayon sa pag-iisip tungkol sa labanan. Kailangan mo lang gawin pabagsakin silang lahat para matapos na yung gagawin natin at makauwi na tayo, di ba? Sana ay ganyan lang kadali ang sitwasyon, bata, kagaya ng sinasabi mo. Ngunit naisip mo ba, hindi ka kailanganin ng mga engkantong yan ang tulong natin ng mga tao mula sa kabilang daigdig. Kung simpleng problema lamang ang kinakaharap nila, kung sa simpleng pagsalakay lamang ay mauubos na sila. Pero katotohanan, ayon sa kanila ay patuloy ang pag-iimbita ng mga tao mula sa mundo natin. Ibig sabihin lamang nito, pandaigdig ang kaguluhan ng magaganap.
At maaaring ipinapakita nila sa atin na hindi mahalaga sa kanila ang mga kayamanang ito na ibinibigay sa amin, sa inyo. Pero sa tingin ko hindi ganon ang totoong kaganapan dito. Alam kong mahalaga ang mga bagay na ito para sa kanila. Alam kong inihanda nila ito upang masilaw ang mga kagaya nating tao na mahilig sa salapi at kayamanan. Kaya naman hindi akong malilinlang na mga ganitong uri ng mga pakulunyo. Kaya naman kukunin ko ang dapat kong makuha. Nakarapat-dapat na kabayaran para sa pakikipaglabang ito dahil buhay namin ang itataya namin dito. At kung hindi ako nagkakamali, hindi magtatagumpay ang inyong puwersa kung walang mga taong kagaya namin ang lalawak sa labanan. Tama ba ako? Madalas talaga ang dila ng Maria na ito at matalas ang kanyang isipan. Hindi siyang nagpadala kaagad-agad sa panliling lang ng mga engkantong ito. Bagamat wala namang masamang pakay ang mga engkanto, ngunit nauunawaan ko na estilo nila ito upang magawang mapasunod ang mga tao sa lahat ng kanilang nais na maganap sa labanan. Matataas ang tingin ng mga engkanto sa kanilang mga sarili at kahit pang sabihin natin na itinuturing nila kami bilang tilang kapantay at mga kaibigan, ngunit hindi may pagkakaila. Ito ay kautusan lamang at tradisyon ng kanilang pangkat sa tuwing magaganap ang ganitong uri ng labanan. Naihanda na namin ang inyong mga pagkain. Mabuti pa'y saka na nating pag-usapan ang mga bagay na yan. Kailangan niyong magkaroon ng sapat na lakas at laman sa tiyan bago ang ritual na isasagawa. Huwag kayong mag-alala dahil hindi totoo ang tungkol sa itim na kanin na siyang pinaniniwalain ng karamihan sa mga taong nagnanais na matuklasan ang mundo ng mga engkanto. Hindi ganon gumagana ang aming daigdig at hindi kayong magiging parte ng daigdig na ito ng aming sibilisasyon sa pamamagitan lamang ng pagkain ng itim na kanin na ditong nakikita sa aming mundo. Uy, pagkain Maria! Narinig mo yung sinabi ng matanda? Pagkain! Ay, mabuti na lang talaga at sumama tayo dito. Kanina pa kasi akong nagugutom. Ang dami kong nawalang enerhiya sa pakikipaglaban doon sa mga mukong na yun. At kagaya nga ng iginarantiya ng punong tagapagpayo ng mga engkanto, totoong walang anumang kakatuwang inihalo sa mga pagkain nila. Mga ordinaryong karne at pagkain lamang o kakanin ang naroroon. Mga ordinaryong pangkonsumo na kailangan ng kanilang katawan para sa kalakasan. Kaya naman masayang kumain itong sila Nonoy. Dahil sa ang ilan sa mga naroroon ay hindi pa nilang natitikman at tila bang noon lamang nilang nakita. Mga karneng walang sinlambot at singsarap. Naaakalain mong talo pa ang mga pinakamamahaling kainan sa mundo ng mga tao. Mga pagkain na espesyal na inihanda upang palakasin ang kanilang mga katawan, upang ihanda ang kanilang isipan at espiritual na kaanyuan sa gagawing ritual, upang lubusang tanggapin ng kanilang katawan ang pananatili sa mundo ng mga engkanto para sa magaganap na digmaan. Samantala, habang nagaganap ang lahat ng ito, naroroon naman ang hindi bababa sa 100 puwersa ng mga puting engkanto na dapat ay susundo sa mga bagong litaw na mga dayo. Kabilang na dito ang pangkat ni Lezen,
Bukod kila Zen ay may ilan pang lumitaw ng mga tao at antingero sa iba't ibang panig ng kagubatang malapit sa kaharian ng mga puting engkanto. Bawat grupong ito ay may mga nakatalaga ng mandirigmang puting engkanto na susundo. Ngunit nang marating ng mga engkantong puti ang lokasyon kung saan dapat naroroon itong sila Zen, tanging makikita nila ay tila bang ang kakaibang enerhiya ng pagsabog, kung saan naroroon ang ilang mga wala ng buhay na tao. Nabutas ang mga puso at noo. Kahindik-hindik ang nangyari dito. Ano kaya ang nakalaban ng mga espesyal na uri ng taong ito? Tingnan nyo, wala na ang kanilang mga marka sa noo. Maging ang kanilang puso ay dinukot. Tila yata, pinaslang sila ng walang kaawa-awa. Maging alisto kayo sa kapaligiran. Maaaring naririto pa sa kagubatang ito ang may gawa sa mga espesyal na tao ito. Tingnan nyo, ang mga baluti nila at sa data, hindi ba't nagmula yan sa mga engkantong itim? Kung magkagayon, ang persang ito ay kasama ng mga dalakit doon. Ngunit nasaan ang mga nakalaban nila? Posible kayang may hindi pagkakaunawaan ang mga espesyal na uri ng tao at sila-silang nagpatayan. Napakalakas ng persang naganap na labanan dito. Napakalakas ng kalaban nila. Tingnan nyo naman ang nangyari dito. Tingnan nyo ang isang to. Maaaring dito naganap ang pagsabog. Mahirap kung panay haka-haka lamang tayo at paghula. Walang naiwang bakas ang kung sino man ang may gawa nito sa kanila. Ngunit kung masasagap nyo, nasa unahan na lamang ang puwersa ng ilan pa sa mga dalakit noon at mga espesyal na uri ng tao na tila bang nakikiramdam sa mga naganap dito. Maaring pati sila hindi alam kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang mga kasamahan. Malabong sila-silang magkakakampi ang nagkainitan. Dahil kung makikita nyo, tila yata ang mga ito ay pangkat ng espiya. Kung gayon, kung mga tao ang nakaharap ng mga espesyal na ito, nasa na mga albularyo at antingero na yun? Bakit hindi nating masagap kahit pang dala na natin ang batong ito na panukat ng aura at presensya ng mga tao? Bakit walang reaksyon? Posible kayang kasama silang nalusaw ng pagsabog? Hey! Mukhang minamalas naman tayo ngayon, paring Zen. May mga espesyal na tao na namang sumalubong sa atin. At mukhang marami-rami sila ngayon na. Anong gagawin natin dito? Ikaw talaga, Mang Panchenko. Sabi mo, dito yung ligtas na daanan. Yung tinuro mong daanan, papunta pala dito sa mga kalaban na to. Teka, papaanong buhay pa kayo? Anong ginawa niyo sa mga kasamahan namin? At anong pagsabog yun? Nasa na sila? Huwag niyong sabihin na kayo lamang ay nagawang tapusin ang pangkat ng aming mga espiya. Yes, but of course, maliban na lamang kung may iba pa kayong inaasahan na tatapos sa mga kagaya niyong ulupong. Well. To tell you the truth, hindi kaming nahirapan sa mga mokong na yun. Kung hindi lang dahil dun sa mukhang palakang lobong sumabog, hindi naman kaming matatakot. Pero pas, wala na sila. Sa kasamaang palad, dedo na ang mga kasama nyo. In short, wala na sila sa earth na to. Sa earth ng mga engkanto. Kayo naman, anong ginagawa nyo dito? At nagawa nyo pang pagbalakan ng mga kagaya naming mga tao? Dapat mga engkanto pinapatay nyo, hindi kami. Hindi ako naniniwala. Siguradong meron pa silang mga nagtatagong kasamahan na naririyang nag-aabang lamang upang atakihin tayo.
Malalakas ang mga kasamahan natin. Ang 5 yon ay hindi basta-basta mapapabagsak ng mga pipitsuging antingero. Maganda kayo dahil sa tansya ko, may 20 hanggang 30 pwersa ng mga antingero ang naririang nagtatago lamang at inaabangan ng pakikipaglaban natin. Hindi maaring ang mga ito lamang ang tumapos sa kanila. Imposible. Isang milagro na lamang kung magawa nilang tapusin at patayin ang mga kasamahan natin. Sa pamamagitan ng mga katawan nilang, tingnan nyo naman, parang walang nutrisyon. Wow! Ang lakas mong manglait ah. Akala mo naman kagandahang lalaki ka. Mukha ka ngang tipaklong dyan eh. Tingnan mo yung mga mata mo. Bitlog na bitlog. Bilog na bilog. Nangangalumata pa. Tingnan mo yung ngipin mo. 2 na nga lang, parang magkagalit pa. Tapos, sasabihin mo, hindi sapat ang mga pangatawan namin para makipaglaban sa inyo? Ikaw nga eh. Parang isang ihip ko na lang itutumba ka na dyan. Abay, lintik kang lalaki ka. Nagawa mo ba akong laitin? Nakikita mo ba ang pwersa naming 15? Sa tingin nyo ba, mabubuhay pa kayo? Kung ako sa inyo, palabasin nyo na ang mga kasamahan nyo. Dahil baka mahuli na ang lahat sa oras na kumilos kami para tapusin kayo. Mga antinghero, pwe, alam nyo bang lipas na ang mga uri nyo? Hindi na kayong kinatatakutan pa ng mga kakaibang nilalang sa mundo natin. Hindi na kayo ang mga pangunahing makapangyarihan, kundi kami na ang mga makabagong tao, ang mga espesyal na uri, gamit ang aming mga kapangyarihan at ang pinagsamang kakayahan ng mga sandata at ng mga baluting bigay sa amin ng mga itim na engkanto ng mga totong na yun. Sa oras na bumalik kami sa ating mundo, luluhod ang lahat, maging ang mga pinuno ng bawat lungsod sa aming kapangyarihan. Paring Gulas, sino ba yung sinasabi nilang mga kasamahan natin na 30 pieces daw na mga antinghero? May nalalaman ka ba tungkol dito? Bakit hindi yung sinabi sa akin ang mga plano natin nila Among Zen? Bakit di mo sinabing meron pala tayong mga backup dun, sir? Ha? Ako ba talagang tatanungin mo? Abay, anong malay ko dyan? Magkasama kayo tayong 2. Baka naman si Paring Zen o kaya baka itong si Ninang. Total siya ang mahilig sa mga pakulong ganito eh. Hoy Ninang, palabasin mo na yung 30 mga makapangyarihang antingero na tinutukoy nitong mga espesyal. Hindi namin alam kung saan silang pupuntahan eh. Asan ba silang nagtatago? Ang lupit naman nila. Kahit ako, hindi ko silang napansin ah. Buti ba tong mga espesyal, tsaka itong lalaking to na magkagalit ng 2 ngipin, alam. Huwag na kayong magbaang-baangan pa. Hindi nyo kaming mauuto. Iilan lamang kayo. Hindi sapat ang inyong bilang upang tapusin ang 5 malalakas at magagaling na mandirigma na mga espesyal ang kakayahan. Dagdag mo pa na taglay nila ang kanilang mga baluti at sandatang gawa ng mga itim na engkanto. Kaya naman ilabas nyo na. Kung hindi, mapipilitan kaming wasakin ang buong kagubatang ito. Mapalabas lamang sila. Bakit hindi na lang kayong sumuko at umanib sa amin? Patayin natin ang lahat ng mga puting engkanto. Kakaunti lamang sila kumpara sa puwersa ng mga itim na engkanto. Makakatanggap pa kayo ng mga pabuya at mga ganitong uri ng kalasag, sandata, at mga baluti. Dagdag mo pa ang mga kayamanan. Tama. Kami na ang bahalang kumausap sa pinuno ng mga dalakit noon upang pagbigyan kayo at huwag nang isama pa sa mga papatayin. Matutulungan niya kayo
Kung ibig nyo ang makabalik sa ating daigdig ng ligtas, huwag na huwag kayong aasa sa mga puting engkanto dahil gagamitin lamang nila kayo upang makuha ang kanilang gusto at mapuksa ang puwersa ng mga dalakit nun. Ang mga itim na engkanto ang mas nararapat na mabuhay at mamuno sa mundong ito. At sa tulong at suporta nila, walang makakatalo na sa amin pagbalik sa ating daigdig. Kaya isang magandang oportunidad na ito para sa inyo ang sumapi sa amin at maging aming mga kaalyado. Ano sa tingin nyo? Palabasin nyo na ang inyong mga kasamahan. Alam namin ang mga pain lamang kayo at ang mga pangunahin nyong mandirigma ay naririyan lamang nagtatago. Parang Imeno, akala ko malala ng mga problema natin. Mas malakas pala ang tama ng mga to. Kita mo, may mga nararamdaman at nakikitang mga antingero na hindi natin nalalaman. Ito naman kasing si Ninang ayaw pang umamin. O baka sinalita ba ang may kagagawa nito? At saka teka nga, abay minamalit nyo kami Kanina ka pa Anong tingin mo sa amin? Weaklings? Para hindi kayanin yung 5 pipitsugin na yun? Ama kung nakita nyo lang mga pagmumukha ng mga yun. Kawawang mga parasitiko. Nagsitanggalan sa kanilang mga ulo. Alam nyo, kung kayo gusto nyo pang mabuhay, magbagong buhay na kayo. Tanggalin nyo na yung mga baluti nyo at sigurado ako, oras na gawing aktibo nyo yan, lalamunin yan ang inyong mga katawan at hindi nyo na yung matatanggal pa magpakailan pa man, kagaya nung nangyari dun sa mga kasamahan nyo. Akala nyo nakajackpot na kayo, kayo yung nauto ng mga itim na engkanto. Sa oras na gawin yung aktibo yan, sigurado ako, kayo ang magiging pagpipistahan at mumukbangin ng mga baluti nyo. Magiging kayong mga naglalakad na alipin ng mga itim na engkanto. Susunod-sunod kayo sa mga utos nila. Akala nyo kayo ang nakaisa, kayo ang naisahan. Sa mga sinabi nitong si Kulas ay napaisip ang mga espesyal na uri ng tao na kaharap nila. Napansin nga nila na kailangan pa ang isang orasyon o engkantasyon upang gawing aktibo ang kanilang mga sandata at baluti. At tila bang kaduda-duda nga iyon, lalong-lalo na nang sabihin ni Kulas na hindi nitong matatanggal pa sa kanilang katawan at sasapi ito sa kanilang mga laman. Sa ganong kaparaanan, mukhang tama nga at may punto itong binata. Maaari ngang sila ang naisahan ng mga itim na engkanto. Maaari ngang pinakagat lamang sila upang paniwalain na sila ang malalakas. Ngunit ang katotohanan, estilo, kaparaanan ito ng mga dalakit nun upang mapasailalim sila sa kontrol ng pinuno ng mga itim na engkanto. Sa tingin mo, mukhang may posibilidad na ganun nga ang mangyari sa atin. Bakit hindi ko kaagad nalaman at naisip yun? Mapanin lang ang mga dalakit nun at sigurado akong hindi silang papayag na maging kapantay na kahati tayo sa kung anuman ang makakamal nila mula sa mga engkantong puti. Lalong-lalo na, imposibleng hayaan nila tayo na tayo ang mamuno sa mundo ng mga tao. Nakita nyo naman kung gaano kaarogante ang mga mandirigma nila, hindi ba? Posibleng mangyari yun. Hindi tayong tatraydorin ng isa ring espesyal. Natatandaan nyo naman, isa sa mga tagapagpayo at gumagawa ng mungkahi ng amo ng mga itim na engkanto ay isang espesyal na tao. Imposibleng ipagkanulo niya tayo. Diba? Oh, loko! Kinukumbinsi niya yung sarili niya pero tinatanong niya rin yung sarili niya kung tama yung sinasabi niya. Ikaw palang may siraang tuktok Kung gusto mo, magpustahan na lang tayo. Bakit hindi mong subukan na ikaw muna ang
gumawa ng pagkaaktibo niyang baluti niyo at sandata. Ikaw lang pag-eksperimentuhan natin para naman makita ng mga kasamahan mo. O kung tama ka at mali ako, edi tapusin nyo kami kung kaya nyo. Pero kung tama ako at mali ka, tatapusin pa din namin kayo. Dahil ayaw mong maniwala sa akin, sige, mamini ka sa dalawa. Kasi sigurado, kapag ginawa mong aktibo yung sandata mo at baluti mo, mawawala ka na sa sarili mo. Magsusiside ka pa para lang magawa mo yung misyon mong pagtapos sa mga kalaban ng mga itim na engkanto. Makikita yan ng mga kasamahan mo at marirealize nila na tama ako at mali ka. At sasabihin nila sa sarili nila, mabuti na lang nagsakripisyo yung kasamahan natin. Siya lang ang namatay, buti nga sa kanya. O ano, game ka na ba? Pasalamat nga kayo nasa lubong nyo kami. Nasabihan namin kayo ng tungkol dyan sa panlilin lang sa inyo ng mga itim na engkanto. May pagkakataon pa kayo para magbago ng isip at sila ang kalabanin. Yan ay kung kaya nyo sila. Pero sa tingin ko duwag kayo. Balita ko malalakas sa mga itim na engkanto. Baka marami pa sila. Kaya siguro sunod-sunuran kayo kasi hindi nyo sila kayang kalabanin. Takot kayo. Sigurado ako, for sure, yung tinutukoy nyong espesyal na taong tagapagpayo ng pinuno ng mga itim na engkanto ang makikinabang sa lahat ng pagpapagal nyo. Kahit nang mamatay kayo, meron pa rin siyang kickback. Iba talagang nagagawa ng isang kontraktor, no? Kinontrata niya kayo para mamatay at siya naman ang makikinabang. You're so pity of you. Ano, magsalita ka. Are you understand what I'm talking? Doon ay hindi makatugon ang kausap niyang espesyal. Hinamon siya ni Nicolas, ngunit hindi niyang masagot ito. Hindi niyang magawang lakasan ang kanyang loob at magpresenta upang maunang gawing aktibo ang kanyang baluti at sandata. Dahil may posibilidad na totoo at tama ang sinasabi ni Nicolas. Ano gagawin natin? Susubukan ba natin o tatapusin na lamang natin ang mga antingero na yan na nasa harapan natin? Ngunit kagaya nga ng sabi nyo, maaaring nagtatago lamang at nakakubli ang kabuuan ng kanilang pwersa. Mukhang tagilid tayo sa labanang ito. Hindi maglalakas ng loob na humarap sa atin ang mga yan kung alam nilang hindi nilang kaya ang kanilang kalaban. Mas nag-aalala ako sa mga ibinulagay sa atin ng lalaking yan. Kung totoo nga, nanilang tayo ng lalaking yun at ng mga engkantong itim, dapat lamang napagbayarin natin sila at dapat lamang ibalik natin sa kanila ng 5 ulit ang pagtatraidor na ginawa nila. Hayaan niyong ako na ang gumawa. Kaya kong putulin ang aking kamay at patubuhin itong muli. Bakit hindi natin umpisahan sa aking kamay ang pagiging aktibo ng baluti? Kung totoo ang sinasabi ng lalaking yan, agad kong ihihiwalay ang aking katawan sa aking kaliwang braso. At doon nga ay sumang-ayon ang lahat. Nakaabang ang mga espesyal. Nakahanda sa kanilang pagsalakay dito sa mga antingero. Sakaling malaman nilang nililin lang lamang sila ng mga ito. Inihahanda na ng ilan sa kanila ang mga patibong na kung sakaling may lumitaw na mga antingerong nagtatago sa kagubatan at mga kakahuyan, magagawa itong sanggain ng kanilang pinuno. Ngunit nang umpisahang banggitin nitong matabang espesyal ang engkantasyong itinuro sa kanya na talagang ayon sa mga engkanto ay ginawa para sa kanyang baluti. Habang ang kabuuan ng baluti ay nakatanggal sa kanyang katawan at natira lamang ay ang nasa kanyang braso, unti-unti na tila bang lumabas ang mga itim na ugat mula sa baluting ito.
agad na kumapit at bumaon sa kanyang kamay na para bang pumasok sa mga ugat nito at laman maging sa buto. Doon ay mabilis na umaksyon ang kasamahan nitong nanonood at pinutol ang kanyang braso. Bigla na lamang na tila bang nagkaroon ito ng sariling buhay. At mula sa pagiging isang braso, maging isa itong malaahas na may baluti at inatake ang mga espesyal. Mabuti na lamang, mabilis na umaksyon ang isa sa kanila at agad itong sinunog gamit ang kanyang kulay berdeng apoy. Ano? May sasabihin pa ba kayo? Ayos lang kung magpapasalamat kayo sa akin. Yaman din lamang na iniligtas ko ang buhay ninyong ilan ba kayo dito? 15. Nararapat lang siguro ang magpasalamat kayo sa akin at bayaran nyo ako dahil buhay nyo ang iniligtas ko. Buhay nyo ang naging kahulugan ng aking pagiging Good Samaritan. Huwag nyo nang pag-interesan pa ang mga kasamahan ko dito. Dahil sigurado ako, tinitiyak ko sa inyo, hindi nyo magugustuhan kapag tayong naglaban-laban. Ngunit hindi nakinig ang dalawa sa mga espesyal. Nakita nilang pagkakataon upang atakihin ang pangkat nila Kulas, kaya mabilis itong sumugod gamit ang tila bang malagkit na uri ng bagay na ginawang daanan nitong isang lalaki. Naroong pinalibutan niya ang pangkat ni Kulas, habang ang isa naman mabilis na nagpalitaw ng mga malakristal na bato sa kapaligiran nila, kung saan doon dadaloy ang kanyang kapangyarihang liwanag sa mga malakristal na uri na lumulutang sa harapan nila Zen. At ang liwanag na ito ay palalakasin at paiinitin ng mga kristal na ito na magsisilbing tila bang malalaser na hihiwa, bubutas sa anumang parte ng katawan ng mga kalaban. Subalit, hindi uto-uto at mahihina ang kanilang kaharap. Mabilis na umaksyon si Zen at gamit ang kanyang natutunan dito kay Karding di Kalibre sa mga patibong. Sa halip na ilatag ito sa mga eksaktong lokasyon, ginamit niya itong animoy isang baril mula sa kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang kulay itim na bilugang uri ng ritual at mga simbolo. At doon lumabas ang puwersa ng isang hangin at espasyo na mabilis na lumapad at tila bang animoy naging pader at sinangga ang lahat ng bato. Nang pakawalan ng lalaki ang kanyang liwanag na enerhiya, animoy salamin ang tinamaan niya at naroroong ang lahat ng puwersa na tila ba mga laser o matataas na kalibre ng liwanag ay tumama at humiwa sa mga parte ng katawan ng kanyang mga kasamahan at maging sa kanyang noo, tumama at tumagos ito. Sa isang iglap, 5 ang namatay sa mga espesyal. Hindi makapagsilta ang mga natitira. Hindi pa silang nakapagpapasya kung ipagpapatuloy nilang pakikipaglaban, subalit kumilos nang wala sa ayon at kasunduan ang dalawa sa kanilang mga pangunahing mandirigma na naging dahilan ng kamatayan ng 5 sa kanila. Aray! Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Andito ako, ginagamitan ko kayo ng diplomasya para maging buhay kayo at makauwi pa sa mga bahay nyo. Kayo itong nagmamatigas. Niligtas ko na kayo. Pinatay nyo naman ang mga sarili nyo. Bopols, ano? Gusto nyo pa? Gusto nyo bang sumubok? Sinasabi ko sa inyo pagsisisihan nyo eh. Aba! Mukhang pupurma bang isang to? Ano? Kung gayon, mukhang nagsasabi sila ng totoo. Sila lamang ang puwersang kumalaban sa 5 kanina.
Ang kakayahan ng lalaking yun, napakabilis niyang kumilos. Nagawa niyang sanggain ang ganong kalakas na uri ng pag-atake na dapat ay papatay sa kanilang lahat. Ginawa niya ito at ginamit niya bilang sarili niyang pag-atake. Kaya dyan, hindi namin ibig ang mga paglaban sa inyo. Ayaw namin mabawasan pa ang aming pwersa at may mga sisingilin pa kaming traidor. Bakit hindi na lamang tayo maghiwalay ng landas dito? Hindi namin ibig ang makipaglaban pa sa inyo at hindi na namin babalakin pa ang makipaglaban sa mga puting engkanto. Kung ang mga kagaya nyo ay kakampi nila, hindi namin nanaisin ang magpakamatay. Tayo na mga kasama. Oras na para bawian ng lalaking yun. Alam ng espesyal na ito na sa pagitan ng mga engkantong itim at ang pwersa nitong sila Zen at ng mga puting engkanto, mas mataas ang tsansa nila na mapatay ang nagtraidor sa kanilang espesyal na tagapagpayo ng engkantong itim. Maging ang mga engkantong dalakit nun ay ibig nilang gantihan at paslangin. Alam nila ang mga kapasidad nito. Alam nila na hindi man nilang maubos ang mga ito, kayang-kaya nila itong bawasan upang maipakita ang kanilang bagsik, upang maipamala sa mga engkantong itim na hindi sila ang mga tipo ng mga espesyal na tao na pupwede nilang lituhin, utuin, paglaruan at gamitin. Ang isa sa mga espesyal na ito ay may kakayahan upang lumika ng portal pabalik sa kanilang mundo. May kakayahan upang gayahin ang kapangyarihan ng mga engkanto at iyon ang unang-unang sinigurado nila. Ang magawang makopya ang kakayahan ng isa sa mga dalakit nun na lumikha ng isang maliit na portal na sakto para sa kanilang lahat. Pagbabayarin natin sila ng mahal. Ang ginawa nilang panlilinlang sa atin. Ginawa nila tayong para mga batang uto-uto. Ngayon, sila ang sisigilin natin. Huwag niyo nang pagtangkaan pa mga antingero na yan dahil naging mabait pa sila sa atin. Tanggalin niyo na ang lahat ng mga sandata at baluting suot niyo kung ayaw niyong mapasa ilalim ng kapangyarihan ng mga dalakit mo na. Ngayon na! At doon nga, sabay-sabay nilang tinanggal ang kanilang mga baluti. Lahat ng mga sandata, maging ang mga singsing at porselas na ibinigay sa kanila ng mga itim na engkanto. Ayon sa mga ito ay regalo bilang tanda ng pakikipagkaibigan nila. Ngunit sapat na ang nakita nila na nangyari sa braso ng kasamahan nila upang maniwala sa mga sinabi ni Kulas. Ay, basic. Ang dali namang patrasin ng mga espesyal na tao na yun. Nakita nyo ang power of my tongue? Ni hindi man lang akong pinagpawisan. Ay, very good Zen sa ginawa mo. Kagaya ng inaasahan ko sa'yo. Magaling. O ngayon, ano nang balak natin gawin? Susundan ba natin sila? Tulungan natin. Kalabanin natin yung mga itim na engkanto. Yan ang Kulas ko. Nakita niyo yung ginawa niya? Ganyan siyang kagiting. Ganyan siyang kagaling makipag-usap. Salita pa lang niya, nagawa niya ng patrasin ng mga kalaban natin. Kaya nga, mahal na mahal ko yan eh. Hey! Don't say bad words. Ikaw talaga, Faustin, kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Tara na nga, umalis na tayo dito. Uy, Manong Pachenko, siguro naman sa pagkakataong ito, tama nang ituturo mo. Nasaan yung pinuno ng mga itim na engkanto na yan? Kailangan nyo nang pabagsakin natin, hindi ba paring Zen? Para checkmate. Ay nako Kulas, hindi talagang mahuhulaan ang mga susunod mong gagawin. Pero kahanga-hanga ang ginawa mo. Sinong makapagsasabi na makukumbinsi mo ang mga yon dahil lamang sa mga binigay mong halimbawa? Kung tutuusin, utang nga nila sa iyo ang buhay nila at kalayaan. Pagkakamali na lamang ng dalawa ang sumugod sa atin na naging dahilan ng pagkalagas ng 5 sa kanila. Sa palagay ko, tama si Kulas. Kailangan nating sundan ng mga espesyal na yon. Ngayong nadagdagan ng pwersa natin upang kalabanin ng mga kung sino mang negrong tutong na yan, mas mataas ang tsansa nating manalo ngayon at masugpo ang pinakapinuno nila.
kung wala ang tagapagpatupad ng kanilang mga pagkilos, sigurado ako para silang mga bulag na naglalakad sa kadiliman at hindi nilang malalaman kung paanong kalabanin ng mga puting engkanto. Hayaan na natin sa ganun. Wala din akong balak na makita ang mga puting engkanto na yan. Mas gugustuhin kong makabalik na tayo sa ating daigdig at maumpisahan na ang dapat nating umpisa na pagsumpo sa kasamaan. Ay. Sabi na nga ba kailangan nyo na naman ng aking serbisyo. Officer Gwen, tumabi ka ng saglit dyan at gagamitin ko laang ang aking gabay. Sira, bilisan mo na. Ang dami pang mga ritual dyan. Ituro mo yung tamang dadaanan natin. Mamaya pumalpa ka na naman eh. Ngunit maya-maya pa nang matapos ang kanyang pagsangguni sa kanyang gabay. Ay, masama ito. Wala sa kabuang puwersa ng mga itim na engkanto ang pinuno. Mukhang ibang ruta ang kanilang dinaanan. Rerekta patungo sa palasyo ng mga puting engkanto. Kung gayon, doon ang tungo natin. Hayaan na natin ng mga espesyal na tao na kaharapin ang puwersa ng mga engkantong tutong na yan. Tayo na mga kasama, may mga engkanto pa tayong tatapusin. Ayos to. Subukan natin ang mga sandatang to. Nang makaalis nga sila, sakto namang dumating na ang mga mandirigmang puting engkanto at kagaya ng unang nasaksihan, naroroon ang 5 patay na espesyal. Pare-pareho na may mga butas ang katawan na mas lalo lamang nagdagdag sa kanilang pagtataka at pagnanais na makita kung sino ang may gawa nito. Ito na naman, mga bangkay ng mga espesyal na tao na may baluti ng mga engkantong itim. Sino ba talagang may gawa nito? Bakit tila kumikilos na sila para wakasan ang digmaan nang hindi pa nga inuumpisahan? Bakit tila yatang napakalakas ng persa nila? Posible kayang isang batalyon ng mga antingero at albularyo ang nagawang tawagin ng naglalahong portal. Kung gayon, kailangang malaman siguro ito ng ating hari. Kailangang malaman nila na kumikilos na ang mga bisita natin upang tapusin ang digmaan. Itutuloy. Mga ka-midnight, huwag kalimutan ang pag-iwan ng like, comment at pag-share ng ating video. Kagaya ng dating gawi, tulungan niyo po ako na mapadami ang counts ng likes ng video na ito dahil nangangahulugan ito na maaaring matulungan tayo ng YouTube na mas maipush pa ang ating video sa mas maraming nakikinig. At mas maraming nakikinig, ibig sabihin nun, mas mataas ang posibleng kitain ng inyong lingkod. Kaya naman po, sana ay huwag kayong manghinayang sa paglalike sa video na ito at pag-iiwan ng komento. Mahaba, maiksi, kahit anong gusto nyong i-comment na tungkol sa ating video at may kinalaman sa ating kwento, ay welcome na welcome po. At magpe-prepare po tayo ng panibagong flash screen shoutout sa mga magko-comment po sa video na ito. Kaya naman po, magkarinigan tayong muli sa susunod nating kabanata. Ngayong tila ba bago pa mang mag-umpisa ang digmaan, ika nga ay winawakasan na ng pangkat nitong si Lazen. Habang todo ang paghahanda ng hari ng mga engkantong puti at ng kanyang mga tauhan, lalo na sa gagawing ritual, naroroon naman itong walang kamalay-malay na pangkat ni Lazen na unti-unti nang pinapaslang at tinatapos ang mga kasamaan at mga kalaban ng mundo ng mga engkanto. Kahanga-hanga lamang na pati itong si Kulas, hindi inaasahang magawang baliktarin ang sitwasyon sa mga malalakas na espesyal na uri ng tao. Gayon din ang ginawang pag-atake nitong si Zen na base sa kakayahang kinopya niya lamang dito sa mga kasamahan niya. Ika nga, maihahalintulad siya sa isang hunyango o kamilyon na kayang mag-adapt sa kanyang kapaligiran para sa kanyang sariling interes at kaligtasan. Kaya naman po, ano sa tingin nyo mga ka-midnight? Ano kaya mga susunod na pangyayari dito sa ating paglalakbay?
Pakatutukan po yan. At huwag kalimutan ang pagsuporta sa ating membership program at Proyekto Piso. Dahil anumang kaliit o kalaki ang inyong tulong, tulong pa rin ito nang magbibigay ng kaganapan sa ating bawat kwento at yugto ng alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Ito pong muli ang inyong Midnight DJ.